Let's start about this notion ng classification of people based on their behavior. Diyan papasok yung sinasabing introvert, yung tahimik daw, nasa gilid lang, ganyan, hindi masyadong masalita. And extrovert, yung masalita, makausap, ma-interact dun sa mga tao. Good siya for convenient labeling ng mga pwede nating makasalamuha. Kesa naman explain natin na mahaba about dun sa behavior na napansin natin. So, pag mapansin mo, medyo tahimik siya, siguro introvert siya. Medyo jolly siya, medyo makasalita. Extrovert siya. In that way of labeling, we can say na it is a good thing. But in the other side, it is a bad thing when we start to have an initial assumption about the whole personality of a person. Ang nangyayari kasi, kakaroon tayo ng bias in the interpretation process about dun sa tao na napapansin natin. And from that, lagi nang tumatakbo sa isip natin, either consciously or subconsciously, about the tendency na pwedeng maipakita ng tao na yun na tahimik or maingay. Pero teka, baka may papasok din. Paano naman daw yung parehas na introvert at saka extrovert? Yung tinatawag nilang omnivert. So itong classification naman na to, parang pasok sa pagiging flexible ng isang tao. Pero teka, kung may ganitong tao, masasabi talaga natin, pwedeng maging default yung initial personality ng pagiging introvert or extrovert, pero hindi siya fix. Why we need to emphasize this part? Kasi, ang kalimitan na pwedeng mangyari is ginagamit ito na rason to justify yung actions na ginagawa nila. Dahil nga daw sila ay introvert, no? Asahan mo na hindi sila talaga makipag-usap sa'yo. Or dahil nga sila extrovert, i-ready mo na ang tenga mo sa maingay nilang presensya. So nagkakaroon sila ng convenient way to reason out yung ginagawa nilang behavior even though na nasa kanila pa rin kung ano yung gagawin nila on that specific situation. Hindi mo pa rin mapipigilan yung kagustuhan ng tao na mag-strive doon sa kung ano yung gusto nilang personality. Kahit na introvert man or extrovert, yung initial labeling na binigay mo sa kanya. At yung magandang pangbalot sa idea na to, the outcome, you, ay nakadepende sa genetic sequence na meron ka. And secondary lang yung active environment. Okay, sige, may initial na labeling nga, tapos pwede naman pala mabago. Ano nang gagawin natin? To organize our thought, meron tayong tatlong bagay na pwedeng sundin to either baliin yung notion about introvert and extrovert or accept the fact that it really exists and kailangan lang natin siya i-incorporate sa buhay natin na mag-benefit tayo in the long run. So number 1, be aware of your default personality. Kasi mapapansin naman natin yan as we advance in age na ito yung tendency na galawan mo kapag ganito yung situation, ito naman kapag ganito yung scenario. In that way, parang malalaman na natin na okay, ito pala yung either concern or observation na dapat meron ako to form the desired interaction I want to have for different person. Then, and only then, alamin mo na kung ano yung gusto at kailangan mo. Kung gusto mo bang manatiling na lang na ganyan or laruin yung different spectrum na meron. Babalik at babalik pa rin kung ano ang gusto mong i-accomplish. Kung ano yung plano mo, ano yung punteriya mo, ano yung kailangan mo. And number 3, utilize both ways. Katulad nga ng desire kanina, dahil available naman itong dalawa and hindi naman tayo required na sundin kung ano yung default natin, gamitin mo siya as tool and practice it para kahit papano, kapag naubusan ka ng bala sa kabila, meron ka pang isa. Kasi mahirap talaga, mamuhay ka na either or lang ang lagi mong ginagawa. Kung ito yung pinili mo, lagi kang stick sa ganyan. Kung ito yung pinili mo, ito na. Well, sa ibang situation, kailangan talaga na mag-stick tayo sa isang particular na bagay, especially when we are building our integrity. Pero in this kind of situation, more in personality, malleability naman ang in-aim natin. It's a good thing and always be a good thing to know the story from the other side and acting upon it. Ikaw na lang bahala kung saan mo siya ipapasok sa buhay mo or sa typical na araw.